I'm Carlos Aragon from Mega Pelikula. And una muna, congratulations. Sobrang ganda ng film dahil una pa lang nung nasa trailer pa lang, napanood ko siya. Tapos na-curious ako kasi sabi nila one take lang daw. Tapos parang, ayun, naririnig-rinig ko naman yung one take na film. Pero ngayon lang ako nakapanood ng ganon. And sobrang galing ng mga actors and also Alessandro De Rossi, ang galing mo doon. Yun, ang question ko lang is for sa mga actor, paano niyo yung nagawa and nahirapan ba kayo dun sa one take and also sa pagdadialog dahil yun, wala ngang cut and everything. Ay, talaga. Ako theater. Ikaw siya theater eh. Yeah. Yung roots ko kasi, kami, di ba? Yung roots namin nasa theater. So, nung chinika na nga sa amin yung plan, sobrang excited ako kasi it's familiar. Yung nakagawa na kami ng ganun. Lalo na kapag sa mga nanonood ng theater, yung mga in the round, ganun. So, naka-experience na ako ganun. At isa yun sa mga pinaka-memorable kasi na experience ko sa theater before, yung gumagawa ng in the round. So, natuwa ako na makakagawa ako ng parang in the round, pero this time, madodocument siya. So, for me, parang going back to my roots lang. Kaya, ang saya-saya, parang naglalaro lang. Yung character pa rin ako. Anong tanong? Yung tanong, kung Anong character? mo doon sa shooting yung one take lang. Yung one take. Sobrang challenging. Kasi naging fan din ako nung naging inspiration namin film, yung Adolescence. Parang 3 beses ko pinanood yun. So, sobrang parang nila ginawa, parang hindi ako makapaniwala. Ganon. Tapos, nung sabi, ganun daw ang gagawin namin dito sa Everyone Knows Everyone, that's going to be one take. Ambisyosa. Kaya ba namin? Excuse me. So, nung ginagawa na namin, mas lalo akong na-excite. Kasi sobrang challenging. Kunwari, kasi kung saan, nung nagsimula na 5, 4, 3, tama, hindi ko alam kung sino nagsabi na nung nagka-countdown na. Oo. Na parang eto na kasi oras na mag-action, tuloy-tuloy na yon, alam mo yung ganon. So kung saan ka nakapwesto, kung saan ka aakyat, kung saan, alam mo yung ganon. Wala nang atrasan to, this is it. Yon. So, I found it very, very challenging, lalo na sa akin, sa edad ko. Yung, kailangan yung presence of mind mo, yung ganon. Kailangan huwag mong isipin matanda ka na. Kailangan huwag mong isipin 65 years old ka na. Kasi mamaya bababa ka ulit sa hagdanan. Mamaya aakyat ka ulit. At dapat hindi ka naman humihingal dun sa sa kwento, di ba? So, yon. Tapos yung huwag kang mawawala sa character. For me, as an actor, it was one of the most challenging roles while making it, while doing it. Okay? Dahil na tuloy. Tapos, yung pang-character ni Josie, ang daming ups and downs, alam mo yung ganon. So, na hindi mo naman pwedeng pinaghahandaan, hindi siya pwedeng parang nag-ano ka na, nagtatanim ka na kagad, nagpe-prepare ka na. Hindi pwede kasi part ka pa rin ng mga other scenes, right? So, yun, you just have to be in your character, in the moment, and yun nga, pagkatapos naman namin nagawa, grabing gratification. Ang saya-saya namin lahat. Ganon. Dahil, yun nga, habang ginagawa niyo na, mas lalo mong mafe-feel na para kayong magkakapamilya dahil hindi ka pwedeng solo-solo ka lang dahil nakadepende sa bawat isa rin. Yung isasagot mo, yung sasabihin mo, yung reaction mo, you can't be out of the scene. You just have to be consistently within the scene, be in the scene. Ganon. Otherwise, mahihirapan ka dun sa ibang mga ibang mga eksena. Yun lang po. At thank you, Alexandra. Sobrang pasasalamat sa iyo, Direk. Ayaw yung tinatawag na Direk. Dahil, ewan ko kung sino makakaisip nito dito sa mga present directors natin. And it only takes Alessandra to be bold enough, to be adventurous enough na subukan natin, kaya natin to. At hindi talaga siya, walang no sa kanya, lahat posible. And I think, yung pelikula to, kailangan ng yung ganung spirit.
Kasi otherwise, mag-give up na yung ano eh. Parang, ay, ang hirap, ay, ganito na lang. Ay, mag-ano na lang tayo, compromise. Hindi, ayaw niya. Hindi pwede na, gano'n. So, gusto niya talaga ma-achieve namin to the hilt kung ano yung na-envision niya. And I hope we did. Salamat po. Ay, ako. Sorry. In character. Ay, pa rin. Sa akin, meron po akong gustong i-mention yung mga unsung heroes namin, mga theater actors na wala pa po kami. Sila yung andun, nag-block, and nagturo sa amin ng blocking nung nag-rehearse kami for 2 days bago kami mag-shoot. So, malaking tulong po sila sa amin, actually. Sobrang laki. Ang gagaling nila lahat, ang husay nila, sana nandito sila. Sa premiere. Yun. Tapos yun, sabi rin ni Tita Ruby, sobrang challenging, lalo na for me, na makaharap ko mga senior actors, mga veterano, mga batikan. Kinabahan po talaga ako. pero mas nangingibabaw yung gratefulness ko. Mas nagiging grateful ako kay Alessandra na naging part. Ginawa mo akong part nitong itong project na to kasi talagang sobrang na-enjoy ko, sobrang it felt alive. Ilap pa. Thank you so much. Yeah, thank you so much. And isa lang, kahit isang take lang yun, Alessandra, sobrang galing. Walang naiwang tanong, lahat nasagot. So, yeah, sobrang ganda. Feeling ko parang walang nasolve na problema. Pamilyak ko. Pero parang mahalaga. Lahat may message. Mahal nilang isa't isa, no matter. Ganda. Thank you so much. And Please, spread the word. Kasi kailangan namin ng help. Ganon. Kung nagandahan kayo, kalat nyo na. Kung hindi naman kayo nagandahan, Tumahimik na lang. Oo, Amerika kayo muna. Diba? Wala. Pag may nagtanong, ghost nyo muna. Hayaan nyo lang silang manood. So, ayun. Sa totoong buhay, nagustuhan niyo ba? Maganda. Kasi parang hindi. Mayroon siyang future kasi kinakabahan talaga kami. Actually, kanina ayoko na nga magpakita. Parang tayong tawa lang ng tawa, sabi na. Feeling namin kami lang natatawa. Hindi, ngayon ko lang napanood yung mga parts na wala naman ako sa eksena yun dahil lumalakad na yung camera, sumakay sila sa van, hindi ako sal. So, ngayon ko lang napapanood. Tawan-tawa talaga ako eh. So parang isip ko, baka kami lang yung tawan-tawa. Baka kami lang yung entertain. So, I would really appreciate an honest and, yung talagang opinion, an honest reaction. Ang Q&A po ay para sa inyo. Hi po, I'm Kat, a content creator po sa TikTok. I'm just curious lang po, how many attempts po yung nagawa nyo within just one take? And for each and every one of you po, question ko lang po, ano po yung most unforgettable scene na nagawa nyo? Thank you po. Yung most unforgettable scene is the whole, kasi isang scene lang yung pelikula. So yung buong script. Ang usapan namin that day, kasi supposedly magsa-start ang pelikula, sabihin natin 4:30 p.m. or magpa 5 p.m. to 7 o'clock, something like that, dapat yung oras. So, ang usapan namin, mag-shoot kami ng 7 a.m. pa, 7 a.m. to 8 a.m. and then isang 4 p.m. to 5 p.m. Parang rest muna kami in between, ganyan. That day, nag-start kami ng late, nag-start kami, 7, no? Tama ba? 7 kami nag-start, 7 ng umaga hanggang 8:30, tapos naisip namin, gawa pa tayo ng isa pa. Yung pangalawa, feeling namin na perfect namin yun. As in, pagdating namin doon sa police station, paglabas namin, nagyakapan kami, nag-iyakan kami doon. I think ito na yon. Tapos, sabi ni Direk Rico, yung technical director namin, everybody very good. Isa pa tayo. May tumawid pala, wala kaming kamalay-malay. Tapos parang, di ba pwedeng burahin yan? Hindi daw talaga. So, ulitin natin ulit ng hapon. Yun na yung usapan namin na 4 to 5 p.m. Na napaganda pa kasi nga, kitang-kita mo yung sunset, yung totoong talagang time of day na ito. Parang ganon. So doon namin nakuha on the third take ang sequence 1 to 43.
And then, the following day naman, yung sequence 44, 36 pala! Sequence 1 to 36. And then, sequence 37 to 43. Yun yung gabi. One take lang yung gabi. Kasi basa na kaming lahat noon. Tsaka, nararamdaman kong pagod na rin silang lahat. So, may mga mistakes din ako mga nakikita, pero parang, wala, ulitin mo pa ba yan? Pagod na kayo. Mga artista mo, pagod na. Okay na yan. Comedy naman yan. Parang gano'n. Di ba totoo yung ulan na? Oo, totoong umulan. Sobrang blessing sa amin yun. Hindi na yun sound design, tsaka Ano? Hindi, gumastos pa rin kami. Sinabi ko na huwag na umorder ng rain effect. Kasi gabi-gabi naman umuulan. Umorder pa rin sila. Umulan nga. Yun nga, yung question niya. Pinaka-memorable scene. Ako gusto ko yung scene sa bodega. Yung mock trial. Kasi yun lang yung eksenang kompleto kami. Oo, yun mga scene sa bodega. Kasi syempre wala naman si Kelvin. Or minsan wala yung iba. So parang, kung meron akong favorite, yun yung nandun kaming lahat. Ako din, yun ang favorite ko, yung mock trial. Kasi tawang-tawa. Parang kayo mga puro gago, di ba? Feel, kunwari ni, ano pa, ng character ni mo? Ni Raquel, ni Miracle, na ano siya, di ba? Let's do this. Ako nang di ba? Yung gano'n, parang lahat, parang pinakita yung, yung confident, level ng kanilang characters. Ako na to, ako abogado. Hindi, ako na to. Kasi ano yan, yung pinakita yung iba-ibang klaseng kabaliwan, yung mga, ano bang tawag doon? Eccentricities. Oo, yung katangahan ni Josie. Tapos yung gustong-gusto ko yung mga hirit ni Ana. Oo, yung gano'n. Patay na lang yan. Doon ka sa basa. Nakakaloka. Ang hirap kasi, yun yung favorite ko kasi sa totoo lang, tawang-tawa kami habang ginagawa yun. Pero hindi ka pwedeng tumawa kasi hindi naman yun ang kailangan dun sa eksena. So yun yung gustong-gusto ko din, the mock trial. Tama ka. Favorite ko rin yung eksena mo, JM. Parang yung role niya kasi 'di ba parang silang dalawa ni Angeli, parang wala-wala lang, 'di ba? Tapos biglang pagdating sa dulo, parang yung pala yun. At tapos by the way, kasi since ilang beses ko na siya naulit dahil naayos nga namin yung production, ganyan. Siguro baka 20 times ko na siya napanood. Mas masarap siya over and over kasi nakikita mo na lahat ng reaction na hindi mo nakita before. So, please ulitin nyo ng 300 times para magkaintindihan tayo. Thank you. Guys,